Good morning, my dear brothers and sisters. Our first reading is an immediate continuation of what happened of our first reading yesterday. Remember yesterday, there was a kind of conflict, a crisis. Jews who are now disciples of the Lord would want the non-Jews, yung mga hindi Hudyo, to undergo the same ritual that they underwent. At ang isang ritual ay circumcision. So sabi ng mga Hudyo na alagad na ni Jesus, mga disipulo na ni Jesus, kami, nagpatuli kami. Dapat sila din, nasasali sa atin, magpatuli din. Sabi ng mga non-Jews, no way. No. So nagkaroon ng disagreement. So ang naging solusyon, consult the apostles, yung 12 o yung 11 alagad ni Jesus nasa Jerusalem. Ito yung tinatawag na Council of Jerusalem. So, sige, pag-usapan natin, sabi ng mga alagad, ano ba dapat nating gawin? Yun yung first reading ngayon. Now, ang unang lesson sa atin ito, yung madalas ko nang sinasabi sa inyo, kapag may problema, harapin. Kapag may problema sa pamilya, problema sa magkasintahan, problema sa mag-asawa, problema sa mga magkakaibigan, problema sa barkada, problema sa simbahan, problema sa parokya, problema sa katedral, yung mga volunteers. Kung may problema, harapin. Pag-usapan. Huwag baliwalain. Kasi yung problema, parang sunog yan eh. Nagsisimula sa maliit na apoy. Pag hindi mo yan pinatay, agad-agad, forthwith, ika nga, no? Okay, immediately, lalaki yan. Hanggang sa maging isang conflagration. So, yun ang unang aral sa atin. So, sabi ng mga alagad, liga, pag-usapan natin. At sa bandang huli, ang naging solusyon nila ay, let's compromise. Okay, let's compromise. Pero hindi yung compromise na, o sige na nga, pagbigyan na yan, kahit mali. Kasi minsan ganun eh, no? O sige na nga, para matahimik na lang, ibigay mo na yung gusto. Umiiyak yung bata, hinihingi yung gadget, no? Gusto maglaro sa gadget. Umiiyak. Hindi dapat, wala sa oras. No? So anong gagawin ko minsan? O sige na nga, pagbigyan mo na yan para tumahimik na, tumigil na sa pag-iyak. Mali. By the way, sa mga magulang, huwag niyong gawin naman babysitter yung inyong mga gadget. No? O maingay yung bata, tumahimik, o bigay mo yung cellphone mo, maglaro ka. No? Games. Ginagawang babysitter. But of course, that's another remark, no? So, hindi yung ganong compromise. So, ano ang ginawa ng mga alagad? Una, nagdasal sila. Nagdasal. They asked the Holy Spirit to guide them in their decision-making. Pag may problema, sabi ko nga, harapin. Pero sa pagharap ng problema, dapat merong papel ang Espiritu Santo. May papel ang Diyos. Hilingin natin ang panalangin ng Espiritu Santo at ng Kanyang gabay. Magdasal tayo bago natin harapin o bigyan ng solusyon ang problema. That's what the apostles did. They prayed. Sa mga magulang, sa mga mag-asawa, sa mga magkasintahan, sa mga magkaibigan, pag may problema ba, nagdadasal ba kayo? Ang pangalawang ginawa nila, they listen. Sabi dito sa unang pagbasa,
they listen. They listen to one another. They listen. Yun ang kulang ko minsan. Yung mag-asawa, hindi na nakikinig sa isa't isa. Yung mga magulang, hindi na nakikinig sa kanilang mga anak. At yung mga anak, hindi na rin pinakikinggan ang kanilang mga magulang. Listen. Listening is an act of respect. To listen to another is to show respect to that person. So yun ang una, nagdasal. Pangalawa, nakinig. At ang pangatlo, they compromise in a way that makikita nila alin ba ang mas mabuti. And that is why there are at least 3 questions that I would like to propose to you when you are confronting a problem. After praying, after listening, the first question that you should ask is, what is essential? What is essential? Essential meaning, hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng palitan. At yun yung pinakita sa unang pagbasa. Well, ang unang-unang hindi dapat mawala ay we are saved by Jesus Christ. We are saved by Jesus Christ. We are not saved by circumcision. Okay? We are saved by Jesus Christ. That is non-negotiable. So sa argument, sa pagpapaliwanagan, matapos na magdasal at makinig, ang unang tanong ay, ano ba yung essential? Ano ba yung hindi natin pwedeng palitan? Ano ba yung hindi pwede nating baguhin? Kasi kung minsan, ganyan din ang tinitira sa simbahan. Ang simbahan, hindi moderno. Okay? Masyadong conservative. Anong gusto nyong gawin? Palitan natin yung turo ng simbahan na pwede na palang mag-asawa ang babae at ang babae, lalaki at lalaki, na pwede na palang magpakasal ang isang may asawa na, basta't hiwalay na sila. Baguhin na natin yan. Hindi pwede. Kasi hindi natin pwedeng baguhin ang turo ni Kristo. Hindi natin pwedeng palitan ang mga aral ni Jesus. So that is non-negotiable. So in any argument, what is essential? Meaning it cannot be replaced. It cannot be changed. Dapat doon mag-agree na. Okay? The second question is, what is negotiable? Ibig sabihin, yung pwede mong pagbigyan. O sige, pwede mong gamitin ang gadget mo from 5 to 7. Okay? 5 to 7. O pwede ka manood ng TV kapag weekend. O pwede mong gamitin ang iyong computer o yung laptop mo after na magawa mo na ang iyong assignment. Okay? Yun yung mga negotiable. Hindi pwedeng, basta. Okay? Yeah, kumisan may mga ganyan tayong banat no? Basta. Pag sinabi ko, dapat yun ang masusunod. Ang tigas, no? Okay? Huwag. Dapat matutong magbigayan. Sa mga mag-asawa, ganun din, ha? Okay? Hindi pwedeng lalaki lang ang masusunod. Ako ang lalaki sa bahay na ito. O pwedeng sabihin ng babae, oy, ako ang ilaw ng tahanan, baka gusto mong mapundi ka. No? Dapat matutong magbigayan. Negotiable. And then finally, in the context of the church, what best serves the unity and mission of the church? So ano yung mas makapagbibigay ng silbi sa gawain ng simbahan, sa misyon ng simbahan? Ano yung makatutulong ng mas mainam sa gawain ng simbahan? That is why at the end of the first reading, they were able to compromise. They were able to agree
among themselves. Okay, ito ang gagawin natin. Hindi na natin kayo i-require na magpatuli. Pero, meron kayong mga bagay na hindi nyo na dapat ipagpatuloy gawin. And that is how they survive. The early church survived not because they got everything they wanted, but because they were humble enough and prayerful enough to negotiate without sacrificing the essential. Sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, hindi maiiwasan yung hindi pagkakasundo. Tao tayo no? May kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang ambisyon, may kanya-kanyang pangarap. Yun ko minsan ang nagiging dahilan bakit ang gulo ng mundo, walang gustong mag-usap. Tingnan ninyo yung nangyayari sa ibang bansa, yung kaguluhan. Gusto parehong manalo. Let's pray that nations involved will learn how to listen to each other, to make some compromises, to go back to the negotiating table. At sana ganun din tayo. Ipagdasal natin yung mga magulang at mga anak na hindi magkasundo, yung mga mag-asawa na hindi marunong magbigayan. Ipagdasal natin na katulad ng mga alagad, harapin nila ang problema, magdasal, makinig sa isa't isa, at humanap ng solusyon na magiging katanggap-tanggap sa lahat. That is what they call win-win situation. Win-win. Nobody loses. Everybody wins. And everybody happy. Amen.